So yun mga mima. Dahil ako lang mag-isa naglalakad dito at tatlo nandun sa taas. Kasi wala nang pwede yung isang motor na gamit natin. Magkwenta na lang ako sa inyo for today muna. So yun nga mga mima, marami sa inyo hindi pa nakakilala sa akin. Sino ba si Erica? So matagal ko na siyang gustong i-vlog. Kaya lang wala talaga akong oras kasi nga sobrang busy din sa bahay mga mima. So kaya ngayon ko lang siya siguro ikukwento. So yun na nga mga mima, panganay sa apat na magkakapatid mga mima. So yes, panganay ako and then ulila kami. Grade 4 pa lang ako, namatay na yung papa ko sa sakit. And then after a year, halos isang taon lang talaga mga mima, sumunod naman si mother ko. Siguro grade 5 ako nun. Hindi ko siya eksaktong tanda, pero 4 and 5 ako or grade 5 and 6 ako nun mga mima. So yun na nga, apat kami magkakapatid, panganay ako. And at the age of, ganong edad pa lang, elementary, yun nga, nawala na kami ng magulang. Tapos isang taon nga lang yung pagitan. So yung bunso namin, yung ikaapat namin, tatlo kong kapatid na maliit is, namatay yung papa ko is 8 months pa lang siya. 8 months old. As in baby pa mga mima, di pa nga umabot ng isang taon. So yun, lumaki talaga siya ng no parents kasi nga, 8 months pa lang siya nung mamatay si papa. And then si mama naman, namatay si mama, isang taon na siya mahigit. So yun, 2 years old yata siya nun. So literally, lumaki siya ng walang magulang mga mima. So yun, nag-aruga na sa amin nun is yung, yung lola namin and si tita namin na walang asawa. So yan, yung lola naman namin is may pwesto nun sa palengke. Basta yung magsasagod doon, kakanin, titinda kakanin sa loob ng palengke, siya na yun. Si lola Norma. And then si tita naman din, yung katulong niya, yung walang asawa. Sila nag-aruga sa amin hanggang sa lumaki na nga kami. And lahat kami napapaaral nila. Until one day, yun na nga, ako nun, nasa, anong edad ba ako nun? Nasa second year na, kalagitnaan ako ng second year college. So yung edo kasi yung kinukuha ko. Kaya lang mga mima, at yung second year college na ako, yun na nga, parang nagkasakit si tita, ganun. Hindi siya kumakain, parang siyang na-depress. Ganun, tapos yun, namatay din siya nun. And then si lola ko naman ng mga time na yun mga mima, is, tawag dito, si lola ka ng time na yun mga mima, is hindi na rin nakakapagtinda sa palengke, gawa nga ng siya ay sumasakit ng tuhod. Kasi syempre dahil na rin sa katandaan, mga panahon na yan, sa mag-80 na si lola ko nun. So, nasa bahay na lang siya. Saktong nasa second year college ako nun, mga mima. Bigla naman na-depress si tita, and then mga ilang araw lang nun, mga mima, namatay din. So yun, dahil doon, na-stress na rin ako kasi hindi ko, time na yun, nasa kami nun nasa pandemic. Yun, time na yun, wala na, hindi ko na alam kung paano gagawin nun kasi nga, wala na magpaparal sa akin. And then, yung mga oras naman na yun is nag-i-start na talaga ako mag-online selling. 2018 pa lang, nasa grade 11, 12 pa lang ako nun. Kakatapos, nasa 12 na kalagitnaan ng grade 12 is nagbebenta-benta na talaga ako nag-online selling ng hima nyo. Yan. And yun, malaking help siya kasi nakatulong siya sa mga gastusin ko sa school. Ganon. Hindi rin naman kasi kami maramya, ganon. So, yun. Si tita ko talaga yung nagpapaaral sa akin. Kaya lang, simula nung namatay nga siya, yun, napanghinaan ako ng loob mag-aral. As in, tinatamad na akong gumawa ng mga pinapagawa ng picture, mga meme, ganon. Kasi nga, online class kami noon. Pero napunta-punta na rin kami nun sa Ascot. Kaya lang, ayun, online class pa rin kami nun mga meme. So, yun na nga. Dahil nga hindi ako pinapayagan ng mga teacher ko maghinto kasi nga nasa kaligitnaan na ako ng second year ng mga mima, tapos okay naman yung grades ko. And masasabi ko masipag kasi din talaga ako mag-aral mga mima. Mula elementary ako hanggang masipag talaga ako mag-aral. Kasi nga gusto ko makatapos Gusto ko maging guro, maging tawag dito ay maestra. Kaya lang nung nandun ako sa point na yon, bigla na ako nagdesisyon na ayoko na talaga mag-aral kasi nga wala maghahanap buhay sa kami magkakapatid. Wala kaming kakainin. Si lola ko naman is nasa bahay na nga lang, hindi na kaya magtinda sa palengke. So, dahil nga panganay ako, syempre responsibility ko yung mga kapatid ko. Kaya yun, dahil hindi ako pinapayagan maghinto ng mga teacher ko, bigla na lang akong nag-leave sa mga GC namin, sa GC ng mga subject, ganyan. Nag-leave ako, kahit di ako pinayagan ng mga teacher ko. Hindi na ako nagpasa ng mga requirements, ganyan, mga mima. As in, pati mga, mga papel ko, mga card ko, ay parang card siya ganun. Sa school, hindi ko na siya kinuha. PSA ko na iwan din doon. Kasi nga,
bigla na lang akong parang nag-quit sa pag-aaral. Kasi nga mga mima, wala na akong choice eh. Sabi ko, idediretso ko na lang yung pag-online selling ko. Kasi kumikita na ako noon sa online selling. Hindi man ganun kalaki, pero sakto na para mabuhay ko yung kumbaga ma-supportan yung pang araw-araw na kakainin. So yun na nga, doon na nag-start na diniretso ko si online selling mga mima. So yun, hanggang ngayon nag-online selling pa rin tayo. And parang 2 years, ganun, 2 years din. Ako yung bumibili ng araw-araw naming ulam, pagkain namin sa araw-araw. And then, meron nga kasi ako noon boyfriend. And then, yun, parang hinelp din niya ako sa pag-online selling, ganyan. Until nagkaanak ako, yun na si Yuno, mga mima. Kung nakasupport kayo sa akin, and kilala niyo si Yuno. And si Yuno, yan, 2 years old na si Yuno ko. And, hindi naman ako nagsisisi na dumating sa buhay si Yuno. Kasi nga, siya yung nagdagbigay lang sa akin para dumiretso sa buhay. Ayan, until now, hanggang ngayon, hindi ko naman pinapabayaan yung mga kapatid ko. Sabi ko nga, kahit meron na akong sariling pamilya, sabi ko, parang pinanghahawakan ko yung hiling sa amin ng parents ko na huwag daw kami maghihiwa-hiwalay at anong mangyari. And until now naman, mga kapatid ko nag-aaral silang 3. Ako nga lang talaga hindi na nagdiretso kasi nga ako na yung nagpo-provide sa mga kapatid ko sa ngayon. Buti nga sabi ko, si Lord binabless na kami araw-araw, may mga bumibili. Di mo alam kung saan na nanggagaling yung mga bumibili, pero the best si Lord kumilos kasi hindi niya ako hinayaan na bahala na sa buhay ko, bagkas lagi niya ako binabless para rin siguro ma-provide ko yung mga pangilang kapatid ko. And yes, may family na ako. Hindi pa kami kasal, live-in partner pa lang kami. May family na ako mga mima. Pero ako pa rin po yung magpo-provide sa mga kapatid ko. And yung bunso namin is grade 8 na ngayon. Yes, mga mima, grade 8 na si Otoy. Yung baby ng walang magulang na kinalakihan is grade 8 na ngayon mga mima. Pag grade 9 na siya ngayong pasukan kasi bakasyon yun mga mima. So yun, pag grade 8 na siya, ay namatay na. Ayan, palobat na itong mga mima. Palitan ko lang muna yung aking battery para dire-diretso tayo mga mima.